malaking mura nga naman talaga no, dito sa Producers to Consumer Market Program, tawagin ito ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Biruin mo ay 205 pesos kilo yung baboy. Cheaper ito ng 40 to 50 pesos kumpara mo sa wet market. 130 pesos yung manok, cheaper din yan ng 40 pesos. At at an average, 20 to 30 pesos per kilo rin cheaper dito yung gulay. Yung NFA rice na 27 pesos per kilo ay tapat din ang supply para sa mga nakapilang mamimili. Marami sa mga nakapila rito, Connie would tell you na umaaray na talaga sila sa inflation rate. Yung isang senior citizen nga, sabi niya, once a day na lang siya kakain para kayanin pa rin daw ng anak niyang i-sustain yung maintenance niya na gamot. Sabi nung isa, di na muna sila bumibili ng damit. Yung isa, hindi dati nagsasaing ng NFA, nagsasaing ngayon. Just to give you an idea of the profile ng mga taong tumatangkilik ng ganitong programa. Mura dito kasi may direktang intervention ng gobyerno sa presyuhan at yun ay sa paraang pagtanggal sa patong ng mga middlemen sa presyo ng produkto. Mismo mga producer kasi na inimbitahan ng DTI at DA ang nagdala ng produkto nila sa pwestong ito sa tapat ng Parañaque City Hall. Kung wala palang middlemen kasi, Connie, kumukuha ng produkto sa farm gate at nagbabagsak sa mga palengke sa Metro Manila, halimbawa 40 to 50 pesos per kilo cheaper ang paninda. Ang problema, Connie, mas maraming farm producers natin ang walang kakayanang mag-transport ng produkto nila. Kailangan talaga nila ng middlemen Sad reality yan At minado ang DTI na ang programa nilang 2 linggo pa lang naman din nasimulan ay hindi sapat para mapababa ang presyo ng bilihin sa mga palengke. Kasi 12 lang ito na mobile pa. Tatimingan mo pa kung nasaan sila para makabili ka nitong mura na ito. At ang isang mobile market na ganito 2 hanggang 3 stalls lang naman ang napapakalat nila sa merkado. Masyadong small scale ito to intervene in pricing. Kaya nga nananawagan sila sa mga producer na sa gobyerno na lang makipag-ugnayan sa pagta-transport ng produkto sa DA in particular. At panawagan sa local government units na magtayo ng alternative market sa kanilang lugar para sa mga participant ng producer to consumer program. It's a long shot, Connie. Aminado ang DTI. Dahil una, ang gobyerno naman ay wala namang existing program for product transport na cheaper. At yung LGUs ay wala naman existing space and facilities for alternate markets. Ito na yung problema. Nasa harap na natin, nakabungad na. Connie? Alright, maraming salamat sa yung update na yan, Mark Salazar.